Okay, mga sangkay, alamin po natin itong report na mayroon daw pong banggaan na ngayon na nagaganap ang bansang China at bansang Amerika. Abay, nag-deploy daw po ng kani-kanilang mga puwersang militar sa karagatan. Itong China at si Donald Trump ng bansang Amerika. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? At today nga po mga sangkay, pandaigdigang balita po tayo, no? Para po malaman ng sambayan ng Pilipino. Ang nangyayari mga sangkay, hindi lamang po sa ating bansa, kundi sa iba't iba pa pong panig ng ating mundo. Kagaya na lamang po nitong nangyari ngayon mga sangkay. Ito, malapit lang po sa Pilipinas. Kasi nag-deploy daw po ng mga warship itong bansang Amerika at China. Doon daw po ito sa karagatan ng Taiwan. Napakalapit lamang po niyan mga sangkay, Taiwan at saka Pilipinas. Kung sakaling kung magkakaroon po ng gera, mga sangkay, hindi malabo madamay po tayo. Well anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Makikita nyo po sa baba ng video na to yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yung subscribe. Then click the bell and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mabuhay po kayong lahat. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright guys, eto na nga po. Ito ang nangyayari ngayon mga sangkay. Tingnan po natin. China daw po nag-deploy. Ayan po, nag-deploy ng puwersa sa Taiwan. Ngayon, ano ang nangyari mga sangkay? Ito, tingnan po natin. Matapos umalis ng dalawang Navy ships ng Estados Unidos sa Taiwan, ay agad na nag-deploy ng Naval at Air Forces ang China sa paligid ng Taiwan. O ayan, nag-deploy daw po ng malakas na puwersa ngayon sa paligid ng Taiwan itong bansang China. Lumahok sa exercises ang mga barko at fighter jets ng Eastern Theater Command. Ayon sa mga crew members ng Chinese Navy na Hawaii Bay warship, sa tuwing nagsasagawaan nila sila ng combat readiness at alert missions ay laging handa ang kanilang weapon systems na magpaputok sa anumang sandali. Grabe, oh. Tingnan nyo mga sangkay, yung mga nuclear missile nila. Ayan, oh, ito po yung kinakatakutan ng iba. May iba kasi mga sangkay, natatakot po talaga sila na magkaroon po ng digmaan itong halimbawa Taiwan at saka yung China or China versus Philippines. Dahil nga po may nuclear. Pero pakatandaan nyo mga sangkay, ang nuclear, ginagamit po yan as last option. Pinakahuling option po na ginagamit yung nuclear. Kasi hindi po yan gagamitin mga sangkay ng parang pagputok agad ng sigalot, palipad agad, hindi po ganun. Kita niyo mga sangkay, nagbanggaan na po yung China at bansang India. Sa mismong border, mga sangkay, nagkaputukan pa nga po yun. Pero may nagpalipad ba ng nuclear sa magkabilang kampo? Wala, mga sangkay. Ang China naman at saka Japan, anong ginawa ng Japan sa China? Pinalayas po ang China sa teritoryo, sa may Singkako, disputed na karagatan. Ngayon, anong nangyari? Nagpalipad ba ang China ng nuclear? Hindi po mga sangkay. Kasi last option po yan. Pinakahuli, halimbawa, natatalo na sila sa digmaan, yung pinaka-last option nila, gamitin na natin to. Para talagang manalo tayo. Ganun po yun, mga sangkay. 我们在执行战备警巡任务的时候，都时刻保持舰满舷、弹满舱的状态，武器系统也是处于发射准备状态，随时可以激发。 Grabe, no? Monitor ng Defense Ministry ng Taiwan ang military drills ng China at sinabing normal ang sitwasyon na ito. Una nang ibinalita na ikinagalit ng China ang pagpunta ng dalawang US Navy ships sa Taiwan dahil isang banta umano ito sa seguridad sa Taiwan Strait. Okay, so ano ba? Hindi sila nagpang-abot o nagpang-abot itong Chinese Navy at saka puwersang militar ng bansang Amerika? O ngayon, ito ang balita sa international mga sangkay. Tingnan po natin. To U.S. activity in the Taiwan Strait, Beijing deployed its naval and air force around Taiwan for combat readiness patrols and training missions. Chinese media released a video showing its Eastern Theater Command conducting
conducting naval and air drills around Taiwan. Ito po, mga sangkay, nagkaroon po sila ng military drill na naman. Itong bansang China. So talagang ano sila mga sangkay. Nang po-provoke po talaga sila sa Taiwan. Kasi gusto nga po nila mabalik sa kanilang kamay yung Taiwan. Kaya nga lang, yung Taiwan government, ayaw na po talaga sa kanila. 'Di ba? At kumapanig nga po sila sa bansang Amerika. Ngayon, ang buong akala ng iba, mga sangkay, na itong si Donald Trump, magiging malambot sa China. Pero hindi po, guys. Mas matigas po ito. Kung nung unang presidente, wala pong tinatawag na political will, itong si Donald Trump, ibang-iba po ito, mga sangkay. Palag kung palag po kasi ito. Alam niyo yung sinabi niya nakaraan, nung siya po ay maupo bilang Pangulo ng Bansang Amerika sa pangalawang pagkakataon? Sabi niya, gagawin nilang, i-improve nila yung kanilang military, which is, sila na nga po yung number 1, i-improve pa. At muling katatakutan daw po yung Bansang Amerika, ayon po kay Donald Trump. No, ayan, mga sangkay. While performing combat readiness and alert missions, we always maintain a state of readiness with arrows on the string and ammunition fully loaded. Our weapon systems are Talagang fully loaded daw po yung kanilang mga weapons, mga sangkay, yung mga missile nila, mga rocket po nila. So, anytime, anywhere, mga sangkay, ready daw po ang China. Ayon po yun sa kanila. also in launch-ready status, prepared to fire at any moment. Naka-ready na daw po para paliparin at any moment yung kanilang mga missile. 状态随时可以激发。 Chinese Foreign Ministry opposed the U.S. presence around Taiwan, claiming the U.S. can't threaten its sovereignty in name of navigation freedom. 中国人民解放 The 军 Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army has already responded, and I would like to emphasize that Taiwan is an inalienable part of China's territory. Talagang pinaninindigan po ng China na ang Taiwan ay bahagi ng teritoryo ng China. Kaso nga lang, ang problema dyan, yung mga leader nga po ng Taiwan, ayaw na po nila magpasakop sa bansang China. So, paano yan? Pipilitin nila, didigmain nila, mga sangkay. Mahihirapan po talaga dito yung China. And that the question of Taiwan is not a matter of freedom of navigation, but a matter of China's sovereignty and territorial integrity. China firmly opposes any country provoking and threatening China's sovereignty and security in the name of freedom of navigation. 和安全。 The military drills were held after 2 U.S. Navy ships sailed through the sensitive Taiwan Strait this week. Taiwan's defense ministry said its forces had also kept watch, but noted the situation was as normal. This marks the first U.S. mission after President Donald Trump took office last month. Okay, so si Donald Trump pa lang nagpa-deploy nito. Iyon po, ito po yung mga barko, mga sangkay. Ayan. Ito po yung mga pandigma ng bansang Amerika na nagpaikot-ikot po dyan sa karagatan ng Taiwan. So, nung naroon pa po mga sangkay, itong mga barko ng China, ng bansang Amerika, hindi po nagpadala muna ng puwersang militar ang China. Bakit? Natatakot ba sila mga sangkay? Ang nakikita kong rason dyan, ayaw po ng China na humantong sa mas malaki pang problema kasi hindi nila mapapalayas yung US dyan. Tingnan nyo naman yung mga barko niyan. Kung ready sila, mas ready po yung bansang Amerika. Kung gusto nilang makipagbakbakan, naku po, alam po natin na bihasa ang bansang Amerika. Pagdating po sa gera, mga sangkay. So, hindi po muna daw sila pumunta doon. So, nung pinaalis na po ni Donald Trump itong mga warship nila, saka lamang po dumating ang bansang China at nagpaikot-ikot na po sa Taiwan. The U.S. Navy, occasionally accompanied by ships from allied countries, transits the strait about once a month. China, which claims Taiwan as its own territory, says the strategic waterway belongs to it. Alright, so ito po mga sangkay, ang magkakampi ito ito po Japan, Amerika, mga sangkay, at iba pang mga bansa. Actually, kahit sa Pilipinas, andito din po yung nagpadala din po si Donald Trump ng malakas na puwersa. No, so hindi po totoo mga sangkay na wala na pong gagawin yung bansang Amerika sa Pilipinas. Meron at meron din po. At ito pa, meron lang po ako ibabalita sa inyong good news. Alam nyo ba? Nabibili daw po sila PBBM ng submarine
Alam nyo mga sangkay, kapag nangyari yan, unang beses sa kasaysayan ng Pilipinas, pagdating po sa sandatahan ng ating bansa na mangyayari ito. Abangan po natin yan mga sangkay. Alright? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.